Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ang ngayong araw, January 25, 2025. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon sa buong Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila at ang parte ng Bicol Region. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado naman po niya ng buong Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast, doon nga po sa minomonitor nating posibleng low pressure area na makaka-apekto sa ating bansa. Ito po ay posibleng masira, no? Dahil nga po sa patuloy na paglakas ng Northeast Monsoon. Dito po muna sa ating rain map animation, expected nga po natin na maayos at maganda lagay ng panahon, maliban nga lamang po sa parte ng Mindanao na may mga tsansa ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, asahan natin na mataas pa rin po ang tsansa na magkakaroon ng mga isolated rain shower sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Dito po kasama po dyan sa may parte ng Bohol. Habang ang Bicol Region at buong Luzon ay maayos ang lagay ng panahon, may mga tsansa ng thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 11, mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon, maliban lamang nga po sa mga isolated rain showers sa Visayas, Palawan at sa Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po January 26 hanggang January 27, patuloy pong lalakas yung ating Northeast Monsoon at pagdating po ng January 28 hanggang January 29, mananatili po yung Northeast Monsoon na makaka-apekto sa ating bansa. Sa lahat po nagtatanong hanggang kailan nga po itong Northeast Monsoon hanggang sa unang linggo ng Pebrero, meron pa rin po tayo nakikita ang Northeast Monsoon na makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng January 30 hanggang January 31, expected natin may mga tsansa po ng pagulan sa ating bansa. At pagdating po ng February 1 hanggang February 2, magkakaroon nga po ng possible low pressure area dito nga po sa may loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil po yan sa pagsasalubong ng easterlies at ng amihan. Dahil nga pong bahagyang hihina ang amihan at muling bubugso at dito po mabubuo na naman yung shear line na magpapaulan sa parte ng Bicol Region. Pagdating po ng February 3 hanggang February 4, asahan pa rin po natin yung Northeast Monsoon ay apektado ang parte ng Luzon including Metro Manila, habang yung shear line naman apektado pa rin po ang parte ng Visayas at ng Bicol Region. At ito nga po yung posibleng magkakaroon nga tayo ng low pressure area. Pagdating naman po ng February 5 hanggang February 6, dito po expected natin itong shear line ay magpapaulan po yan sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng February 7, dito nga po masisira yung sirkulasyon ng low pressure area at ito'y magiging kumpulan na lamang ng kaulapan na magpapaulan sa parte nga po ng Visayas at ng northern portion ng Mindanao. By February 8, mananatiling maulan sa may parte pa rin po ng Visayas at ng Mindanao dahil po yan dito nga sa kumpulan ng kaulapan at itong possible shear line nga po natin ay magpapaulan din po yan sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Sa ngayon nga po, wala po tayong minomonitor na posibleng magiging bagyo. Pero again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.